First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. Ito lang hiningi natin, pero kumanta siya. Be, ang galing mo, be. Ay, Ganun. wow. Ano sasagot mo pa ganon? Oo naman. Sakto lang. Do you feel na feeling pagbaba ng bus? Parang, Oh, yeah! Kala mo, Artista yun. after manalo. bawal magsaya kasi kailangan mo mag-focus. Oo, yung parang, Bawal ka mag-enjoy New Year kumain na. kasi pagdating mo, bibigat ka agad. Oo. Mahirap ate pag break ball. Iikot ka para Iikot makuha ka talaga. kasi kaliwete ka eh. Doon magchichikahan kung sino ako. Ay, naku. Ayan. Mukhang kailangan So, natin yun ng pagkain dito para okay. lumabas Oo yan. nga. Para hindi Jonah mahiya si Jonah, kailangan Oo. umorder tayo ng food. Po, nanonood po kasi ako nung sa inyo po. Or, Parang ang tagal na. Sa inyo po. Pag may time ang players, dito sila nagtatambay. Tambayan ng players, pagtapos ng training at may oras silang magkwento. Walang coach, walang playbook, pero maraming kwento. Kwentong sports, buhay, at kulitan. Welcome to Ang Podcast ng Mga May Time kasama sina Gemma Galanza at Ella De Jesus. Kwento lang pag may time, powered by Sports Plus. Easy lang! Hi guys! Welcome again to another episode of Ang Podcast na Mga May Time. At ang guest natin today ay isa siya sa mga fresh faces na sa PVL. Di ba? Batang-bata pa to eh. Oo. And part din siya ng mga tigre. Ay, tigre talaga. Yan. Pero dahil medyo nakikita natin to sa TV ng soft lang, sweet girl lang. Pero ngayon malalaman natin talaga ang totoong ugali niya. Ugali talaga. Hindi ba? Hindi. Ano pala natin yan. Pero dito natin makikilala siya ng lubusan. Okay. So, kilalanin na natin siya ngayon. At i-welcome natin ang ating guest for today, Jonah Perdido! Yay! Hello, Jonah. Mali pala. Jonah sa Mali pala. Perdido pala. Hello, Jonah. Hello po, Welcome. Alam mo, kahit late na, gusto ko pa rin siya i-congratulate sa draft. Yes. Kahit medyo lumipas na ang isang buwan. Isang buwan na na. ba? Yes. Pero kamusta? Kamusta ka naman sa bago mong team? okay naman po. First training ko po sa kanila, naging smooth naman po kasi approachable and very welcoming naman po silang lahat. Anong feeling na nakapaglaro ka na ngayon sa PVL? It was a great experience po kasi dati parang pinapangarap ko lang po siya na makapaglaro sa PVL, like sa pro, tas makakalaban yung mga nilulook up ko po sa PVL. So ayun, super saya and grateful po. So, balikan natin konti yung first training mo with Farm. Sino ang unang kumausap sa'yo pagdating mo? Lahat naman po, pero si Ella Raagas po kasi yung Thank you. Sobrang approachable niya. Umabot ako sa Farm Fresh. Ang friendly. So ayun po, si Ella yung nakakausap ko. Pero nandun naman po yung former teammate ko, si Pierre. So naging magaan naman po. Alam mo, sweet girl yun. Lagi natin nakakasalubong. Oo, nakakasalubong namin yun. Tapos lagi lang siya nagsasmile. Si Pierre. Oo. Tahimik lang ba talaga siya? Or may tinatago din tahimik. siyang kulit? Tahimik lang din po Tahimik siya. lang din. Opo. Hindi, alam mo, nabanggit niya na pangarap niya mag-PVL. Alam mo, dati, di ba, parang wala naman tayong pangarap. Hindi. Sorry guys, hindi. Wala tayong pangarap after ng college. Kasi hindi naman natin inaakalang magkakaroon ng gantong Lalo na siguro nung time namin. Yes. Parang siguro nung time namin, dahil wala pa talagang pro, Oo. ang isip namin noon after college, Work work. na. I wonder kung anong difference sa inyo noon na after college, may nilulook forward kayo na pro league. Goal din po siya na ipakita nyo na po kung sino kayo, ganon. So maging hardworking. So yun naman po yung iniisip ko palagi na kailangan kong i-push yung sarili ko kahit sobrang pagod na. Kasi may nilook forward ako na profession na laro. So which is PVL. Bago natin more i-dig deep yung volleyball side ni Jonah, kilalanin naman natin siya muna as a person, you know. So kung hindi ka volleyball player, ipakilala mo sa amin kung sino si Jonah Perdido. Ano ang iyong mga hidden talents?
Kung hindi po ako volleyball player, feel ko po ako, army. Yung kuya ko po kasi army. Sa ilang months na paghihirap niya po sa training, nagbunga. Open pa rin ba siya sa'yo na, kunyari, hindi naman tayo forever maglalaro ng volleyball. So, open ka pa rin mag-ano? Opo. Wait, as in sila Ate Job, ganun. Ay, Army. Okay. Ganyan po. Kasi madami nga naman. Meron kasi sa Air. Navy, Yes, Navy, ganon. Air Sa Force. Sea. Tama ba? Sorry. Pero aside from that, ano yung mga bagay na nagpapangiti sa'yo pag ginagawa mo? Kumain. Kumain. Pero lahat naman natin tayo masaya kumain. Oo. Mag-travel. Pero hindi ko pa po siya nagagawa na ako lang. Kasi nasa, lang po ako nung college pa po, nasa dorm lang. So, gusto ko po ma-try na mag-travel. Like, ako mag-isa or kasama ko po yung family ko. Kung meron kang gustong puntahan, saan? Batanes. Batanes. Oo. Alam mo ako din, gusto kong Maganda matry nga. Ay, pumunta sa nasabi mo Batanes. Parang peaceful po kasi yung gusto ko po nature ganun. Ayan. Alam mo, karamihan sa mga nagiging guests natin dito, mahilig sa nature. Di ba? Mahilig din sa mga puno. Kasi feeling ko nga, pag sa volleyball, parang grabe na yung pressure. Di ba? Yung ingay, grabe yung inabibigay sa'yo talaga na impact ng volleyball. So tayo talaga, after ng volleyball, gusto na natin ng refresher. Yes, oo. Kailangan Kaya natin nature mag-distress. talagang pag naman, ibang bansa naman, ano ang gusto mo? Japan. Japan. Yes, Japan. Di ba kayo nag-training camp sa Nag-training Japan? camp. Kaya gusto ko po na parang every sa Japan. Ano yung pinaka na gustuhan mo sa Japan? Mga food po. Ayun, just kung paano po yung mga tao doon, like super respectful. Oo. Laro sa mga tawiran, ganun po. Like, hinihintay talaga nila yung Kami, doon yata yung parang, tatawid ba tayo? Kasi dito parang, minsan kahit nakastop yung pero dahil, tatawid. may pedestrian lane, parang tayo doon talagang. Pero alam nyo guys, nakipagsapalaran kami tumawid sa Vietnam. Nakapunta ka na sa Vietnam. Hindi pa po. Sa mga nakatry ng makapunta sa Vietnam at nag-try tumawid, magigets nyo siguro kung paano magpatintero. As in, kailangan talaga Diretso doon. ate? Oo. Hindi sila hinto. Yung parang kahit siguro tumayo ka doon ng ilang oras, hindi ka makakatawid kung hindi ka makikipag... Nakikita ko nga po sa TikTok. Diba? Ganun po. Sobra. Lalo yung mga motor, di ba? Okay, eto naman. So, kung kunyari, di mo kami kilala. Paano mo ipapakilala ang sarili mo sa amin? Kakain tayo like sa labas. Okay, sasama kami. Of course. Lagi kami sasama dyan. Yes. Doon magchichikahan kung sino ako. Ay, naku. Ayan. Mukhang kailangan natin ng pagkain dito para lumabas si Oo nga. Para hindi mahiya si Jonah, kailangan umorder tayo ng food. Paano ka naman nag-warm up sa mga tao? Like na first time mo makilala? Ina-ask ko po kasi agad yung tao na hindi ko kilala. Saan po yung province mo? Yung mga ganun po. So ano po yung work nyo ngayon? Ano yung pong ginagawa? Personal question. Opo. Like ina-approach ko po talaga. Pero minsan din nahiya po ako. Meron ka na, naka-encounter ka na ba na nagtanong ka sa hindi mo kakilala tapos in-ignore ka? Ay, hindi pa naman. Wala pa. Salamat sa Diyos. Thank you. Yes. Kasi yung mahirap Kaya ako din minsan parang kakusapin ko ba to or deadmahin ba? Pero nafe-feel ko po kasi sa vibe or sa aura ng isang tao. So pag di mo na-feel siya, di mo siya papansin. Okay, perfect. Yes. Hindi, pero totoo naman. May mga tao kasi na mafe-feel mo na hindi mahirap lapitan. Yes. True naman. Or bukod ba sa volleyball, yes. may iba ka naging sport? Opo. Before volleyball, badminton. Gusto ko talaga mag-badminton. Nasasaktan po kasi ako nung first dig ko. So parang sabi ko, ayoko mag-volleyball kasi ang sakit. Kasi masakit. Kasi puti po yung yung bola namin. Kaya pala, sobrang sakit. So ayun, sabi ko mag-badminton ako. Pero yung kuya ko kasi nag-push po sa akin. Mag-volleyball. Player din yung kuya mo? Ay, pero basketball po sila. Tatlo po athlete sila din. Nag-start po ako grade 7. Basta school nyo, merong school, opo. SPS nga po yung sa amin, section. Sorry, ano yung SPS? Sports program. Ay, sports program.
System. Science? Science. Ay, science in program in sports. Okay. Ayun po. SPS, tas SPA. Yung SPA, bale, mga nagda-dance, Oo. ganon. Pero ikaw, kung papipiliin ka, kasi siya, naging badminton player din siya. Tapos volleyball. Siya mas gusto niya volleyball. Mas nagustuhan niya. Ewan ko, hindi totoo. Ako nag-decide na naman no? Hindi, pero ikaw, anong gusto mo? Volleyball o badminton? Medyo nahirapan akong mamili talaga nung una eh. Pero siguro, dahil nga singles yung event ko sa badminton, yun na-enjoy ko lang sa volleyball, may teammates ako. Kaya pag nananalo, may kasama ka. Pag magko-compete ka, may kasama ka. Pinili ko yung volleyball. Pero ikaw? Pero ako kasi, hindi talaga ako like nag-compete sa badminton. Gusto ko lang siya. Kasi hobby. Kasi nga hindi nagdidig, di ba po? Minahal ko na talaga yung volleyball. Kasi nga sa volleyball, parang naano ko yung buhay. Like, nakapag-libre ng pag-aaral. Yes. Pero kailan yung moment na nag-grow yung love mo sa volleyball? After pandemic po. Nung nandito na po ako. First year, college. May nag-chat po kasi na na Manila na ako mag-aaral, ganon. Hinap din po kasi ako nung coach ko sa Davao. So, ayun po. Tapos doon na ako nagdadalawang isip nga po ako kung pupunta ba ako or hindi. Kasi nga natatakot ako mag-isa, ganon. Tapos maiiwan ko po yung mama ko since siya lang po mag-isa sa bahay. So ayun, parang doon sabi ko, hindi, kailangan kong anuhin to para ikakabuti din po ng, hindi lang po sa sarili ko, kundi sa family ko din po. Okay, since na-open na niya ang province, tanongin na natin kung taga saan siya. Saan ka lumaki? Tagum City, Davao del Norte, sa Mindanao. Namimiss ko na nga po umuwi Kasi hindi pa po ako nakauwi. So, maganda naman po doon. Like, yun nga po, like mga nature nga po yung nakikita ko. So, nung nandito na ako sa Manila, parang nanibago ako kasi wala masyadong mga puno. So, parang gusto ko din po na umuwi din. Ayun, para makapag-relax. So, anong klase kang bata noon? Makulit ka ba? Paano ka makulit? Tanungin natin si Mommy. Andito si Mommy. Ayan, sabi na. Medyo makulit daw. Oo, kasi yung reaction niya din parang... Kasi yung bahay po namin, tas harap po namin yung gym. Basketball court. So, nandun po ako like umaga hanggang hapon. Naglalaro po. May mga kalaro ka din na ibang bata? Or ikaw lang? Marami. Marami tayo. Ang lungkot naman kung mag-isa. Hindi, kasi di ba meron kayo mga bata na... like, nilalaro namin, like, habol-habulan, tas yung mga sinaunang laro. Yes. Tapos, doon nag-start yung pagva-volleyball ko. So, ano age ka nun na open sa volleyball? Elementary, mga 11, 12. 11. High school. First year high school. Team nyo nung high school, sumasali competitively sa mga liga? Or hindi rin? Yung ribis ko lang po. Ribis ko lang. Sa yung team ko, Tagum. Ano position mo nung high school ka? Opposite. Okay. So nakita natin siya sa USC nag-open. Open striker. Kasi nung first year college, opposite talaga ako. So doon lang po ako convert nung mga third year college na po ako. Nag-open. Tiga Davao pala si Jonah. And actually gusto natin makapunta ng Davao. So kung papapuntay mo kami sa Davao, isasama mo kami sa mo. Saan mo kami dadalhin? Crocodile Park. Kasi hindi kasi talaga mismo kami sa Davao. Like 1 hour pa ang biyahe. From the city. To Davao. Kung ikukwento mo ang normal day mo sa Davao before, paano ang araw mo? Gumigising ng tanghali. Tanghali ka na ano to? Walang pasok to? Pag walang pasok po. Okay, sige. Kunyari muna, may pasok. May pasok. Kunyari school day. Maanga po, like mga 5:30 kasi ginigising po ako ng mama ko. Okay. 5:30 a.m. Ano oras ang pasok mo sa school? 7 a.m. Okay. 7 a.m. hanggang 4 p.m. Okay. So, yung school mo, malapit lang sa bahay nyo? Malapit lang po. Okay. Minsan, nahatid, minsan po, nagta-tricycle. Isang tricycle lang. Okay, so after class, uwi na po. wala kayong training? Nung time na yun, wala pa. Hindi pa po ako nun. Nung elementary, hindi pa po. Pero nung high school, doon na nag-start.
Okay. So, bali 4 to 5 p.m. lang. Ang training, 1 Mm. hour lang. Tapos 1 hour after lang. training, uwi ka na. Uwi na po. Tapos, wala na. Pero nung hindi Stay ka athlete, kasi may, di ba yung mga students after, makikipaglaro pa yun sa mga bata. Ikaw, ano ang ano mo? Nagsa-study ka na ba? Or gagawa ka naman ng assignment? Hindi pa ako pala aral eh. Yun. Mami, tanong natin kay Mami, totoo po ba yun? Uwi lang po. Uwi lang. Tapos play ka. Lalaro. Oo, talagang malaro siya. Kasi sa marami po kasi akong friends dun sa amin. So, every uwi, nandun po sila sa plaza kasi yung tawag. Dumating na po ba sa point na kailangan ko siya sunduin sa plaza? na may hawak pong pamalo. Oo. Ano oras na, John? Yung papa ko lang po. Yung papa. Yung papa mo. Mabait kasi yung mama. Pero hindi ka bunso? Bunso nga. Bunso. bunso Okay. 3 kuya ko po. Tapos ako. Ano feeling ng ikaw yung only girl, tapos puro lalaki yung kapatid mo? Akala nga nung mga ibang tao na ba't hindi daw ako nagbabasketball, gano'n. Kasi hindi talaga ako maano sa basketball. Hindi din kasi inintroduce ng kuya ko para mag-basketball. So, volleyball yung sinabi nauna. Sa'yo. Volleyball yung sinabi. Hindi ba strict ang kuya? Mga kuya mo. Kasi yun yung parang ko eh. Sobrang protective nila. Oo, protective. Sakto lang po. Sakto Hindi lang naman super talaga. Pero nakasupport naman po. Gano'n. Cute. Pero nung time na yon, lahat sila may family na ba? Or bakit wala na sila hindi nyo na sila kasama sa house? Nung nag-college, may family. May family na po sila. So, separate. Pero doon pa din po malapit lang po sa bahay, yung bahay nila. Ngayon, nandun pa rin sila sa Davao or andito na din? Nasa Davao. Nasa Davao. Same place lang din po. Kung saan po kami lumaki. Doon din sila nagpaano ng bahay. Puntahan na natin ang career niya with UST. Oo. So, kailan ka pumunta ng Manila to play for UST? 2023. After pandemic na? After pandemic. 2022? 2020. Opo, Paano na-open yung 2022. opportunity sa'yo to play for UST? Yung coach ko po kasi sa Davao, nung palaro. Kakilala niya po sila Coach Ian sa UST, sila Coach Kung Fu. So, dun po niya ako ni-recommend. Sabi niya na, gusto ko ba daw mag-UST? Sabi ko, why not coach? Kasi pangarap ko din po na makapaglaro sa UAAP. And ayun po, nabigyan ako ng chance. So, sinabi ko sa kanya, sige coach, G po ako. Tapos, ayun, send po ako ng videos nung highlights. Kasi hindi po kasi napapanood ata nila Coach Kung Fu, Coach Ian pa yung laro ko. So, nag-send po ako. Ilang araw, sinabi na po nila na sa UST. Punta na po ako ng UST. So, dun po nag-start. Dream school mo ba ang UST? Or ano Isa lang? din po sa dream school. So, ano yung mga dream school mo? Kung pwede namin matanong. 3 po kasi Lasal, Ateneo, tapos UST. Sa UST, di ba naging coach mo si Coach Kung Fu, di ba? And kasama mo na siya ulit ngayon sa farm. Ano feeling na kasama mo ulit si Coach Kung Fu sa farm fresh? Hindi kayo nagbe-break? Masaya naman po kasi nga isang year din hindi ko siya na-coach kasi nung 88. So, masaya na na-coach ko po ulit siya. Ganun pa din si Coach Kung Fu kung paano po siya nung coach. Naging coach siya sa akin nung season 86. Paano mo naman i-describe sa amin ang feeling na maglaro for UST? Fulfilling. Kasi maraming nakasuporta, lalo po UST community. Doon din po parang naano yung confidence ko. Kasi yung alam nyo po na parang wala na po kayong kumpiyansa sa sarili nyo, pero maraming tao na naniniwala. Lalo po yung sobrang nadadown po ako noon. Sorry, okay. Lalo po nung na-injured po ako. So, kahit hindi po ako naglalaro, parang nandyan pa din po sila na suportahan ako. Kahit nanonood lang po. Anong feeling na yung UST fans, as in solid na UST fans, tapos nag-go-OST sila, anong feeling habang naglalaro ka?
Kasi Na kami kahit tumatayo po yung kami nanonood lang kami, balahibo. kinikilabutan na kami. Ayun po, as in talaga, nakakagigil talaga na ipaglaban yung UST. Oo, grabe ang impact ng crowd. Fans, oo. Ng Kahit crowd nakakabingi po, pero Mm-mm. lalo akong, ano tawag niya? ginaganahan. Ginaganahan. Oo. Tapos yung kumpiyansa parang tumataas po. Yung, Naaalala mo pa ba yung first game mo sa UAP? UAAP? nung 85, Yung first game ever first mo? game, Oo. 85. Opposite pa po nun, po ako nun eh. Oo. Sabi ko, ganito pala yung yung feeling sa UAP. Kasi nga, pinapangarap ko lang po. Nanonood po kasi ako nung sa inyo po. For, Parang ang tagal na. Sa inyo po. championship kasi ako, di ba po, Ateneo versus Lasana. So, palagi po ako nanonood. Sabi ko, sana makapaglaro din dyan. Tsaka makita din po ako sa TV. So, ayun, yung first experience, sobrang saya. And sobrang nakakaba talaga siya, ate. As in, di ko in-expect na ganun yung crowd ng UST and ng UAAP. Paano ka nakag-get over sa feeling nung kaba? Alam mo yung kaba na bawat game na parang lagi ka na overwhelmed? Sa season 86 na po, naging starter na po kasi ako noon. Kasi nung 85, opposite, tas nagsasab. Hindi ko pa po nagagamay kung ano po talaga yung. Pero dun po, sa season 86, ang sarap pala maglaro na kahit may pressure, ganon. Oo. Alam mo, pag napapanood namin yung UST, lagi kanyang kino-comment. Lagi niya, Ano po? ako sobrang gusto daw niya yung Palo niya. yung Hindi palo kasi niya. ang hirap, kaliwete ka pa, tapos Oo. open ka. Ang hirap talaga. Diba? Ate. Sobrang. 1 year din ako nag-adjust, ate. Kasi 85, tas 86. So, buong taon. So, anong ginawa Inaral niyo ko ni Coach talaga Kung siya. Fu para ma-perfect niyo yung yung or Grabe- makuha mo yung Grabe po yung position? ni Coach Kung po. yung ni O yung Coach alin? Yung alin? pero paano si Coach Grabe, Kung Fu sa'yo? hardworking po si Coach magturo. Like, napalakas. Na-feel ko na talaga na nag-improve naman po talaga ko sa kanya. Kasi tinututukan po talaga, lalo noon kasi wala pa po akong receive, di ba po? Dapat outside hitter. Kailangan mo mag-receive. So, sobrang sipag ng mga coaches actually. Tsaka si Coach Lerma kasi siya po yung palaging nag-aano sa defense or sa receiving po namin. Chinatsaga niya po kami. Pero kung papapiliin ka ng position, ano mas gusto mo? Open or opposite? Outside. Outside na. Kasi yung tagal na din yung nag-outside. Oo. Tsaka ang hirap din po ng nung pinagdaanan. So, doon na po tayo sa Totoo. open. Oo, totoo naman. Para hindi masayang lahat ng effort Oo. na pinagdaanan yung college. Pero at least, kahit saan siya pwede ilagay. yes, Apo. totoo naman. Pero, Ayun yung gusto ko sa mga nag-change ng position. all around. Kaya mo kahit Oo. saan kayo ilagay. At saka bihira talaga yung opener na kaliwete. Kaliwete, oo. Parang hindi mo makikita yung kamay. Oo. Alam mo, hindi ko, nanonood ako sa inyo. Naabutan mo ba si Mafe? Apo. Ayun. So, kaya napanood ko 84. talaga siya ng buong season ni Mafe. Kasi, sobrang nagagalingan ako sa kanya. Tsaka ang ganda ng kamay. Kamay niyo ni Murado. Rado. Oo, sobrang ganda ng kamay niyo. Alam mo karamihan sa mga kaliweting Ang kilala ganda. ko, maganda yung Kamay. No? Oo, yung spin ng bola. Oo. Tsaka maganda siya, may lagay siya ng bola. Oo. Talaga. Totoo. Di ko Pero alam mahirap ate pag break ball. Oo. Oo, kasi kaliwete. Sobrang hirap po. oo, kailangan. Lang iikot ka. Grabe. Para Iikot makuha ka mo yun. talaga. Kasi kaliwete ka. Oo, yung pag kanan niya, hirap na kami. Paano pag kaliwete? Pag open spiker ka pa naman, marami ka talagang break Loose ball ball. na papaluin. Opo. Pero kung meron kang memorable moment sa training mo sa UST, ano yun? Everyday na training. Everyday. Ano yun? Everyday na training ate. Oo. Sige, kwento mo sa amin yung Yung training. everyday, Everyday. yung Oo. training. Since day one. Kasi, Kasi parang everyday, iba-iba yung experience mo. Pero ano yung hindi mo makakalimutan? 84 kahit pandemic. Nasa isang dorm lang po kasi kami. So parang hindi lumalabas. So outside the court, parang nagbabanding. Tapos inside, mas nakikilala namin yung isa't isa. Like sila Ate Eya pa no na nakasama ko po. Sila Ate Maggie. Mga batch po nila. Kamusta yung first few years mo sa UST? Hindi ka ba na homesick? Or ayun na feel mo dahil na syempre sa Davao ka tapos sa Manila? Mga isang year din po na homesick. Na homesick. Tapos after nun,
parang hindi na kasi marami din akong kabatch na galing din province. Galing Mindanao. Tuwing kailan kayo nakaka-uwi nun? Hindi na kayo May time Christmas ba kayo? or New Year lang po. Okay. So pipili ka po kung Christmas isa. or New Year. Ano pinipili mo? Minsan Christmas, minsan New Year. Nakadepende lang po. Oo, ganun. Dahil tayo dati kasi yung season natin, start ng November. Oo, Diba? November. Tapos January may game agad, di ba? Oo, bawal magsaya kasi kailangan mo mag-focus. Oo, yung parang, Bawal ka mag-enjoy New Year kumain na. kasi pagdating mo, bibigat ka agad. Oo. Actually, yun yung mahirap kapag season tapos natapat ng break ng holiday. Diba? Po eh. Pero ewan ko, siguro yung college, sanay na tayo na ganun yung life. Di ba? Parang, ano ang last training day nyo? Parang before Pasko na yun talaga eh. 21. Oo. So, ilang days lang talaga 3 days Oo lang po, yun. 3 days. Ilang days Tas ka lang nakaka-uwi nun? 3 to 4 days po. Yun, Kasi Christmas, umuwi po kasi ako kasi birthday ko. Sa Christmas 22. Akala ko Christmas. Okay. Sa 22, so diretso na po. Mm. Pero minsan, New Year. Kasi mas, enjoy kasi kapag New Year. Paano kayo mag-celebrate ng Christmas or New Year sa, Davao? Kami lang po, family. Nagluluto si mama. Tapos, kahit anong oras, kakain. Hindi po like sakto talagang 12 na kakain. Kahit anong oras, basta may luto. Ganun. Kakain na. Kakain. Yes. True. Hinihintay niyo ba mag-12? Hindi po. Hindi na. Ay, Hindi na. Nakatulog na. Tutulog na. Hindi na. Ay, pagkakain. Or pag Hindi. hinihintay mo Minsan ano. kasi di ba parang hinihintay mo lang yung 12 para Pasko na o kaya New Year na. Nung bata po ako, like super, hinihintay ko talaga mag-12. Pero nung Lumalaki-laki na. lumalaki-laki na, parang tulog na lang. Tulog na. Oo. Alam mo parang ikaw ba, gano'n na rin kayo? Oo. 12 na. 12:01 tulog na yung charge. Hindi, pero ganun lang talaga. Or kaya pag kunyari medyo nag-e-enjoy sa moment. Pero pag hindi po ako nakauwi po ako, tapos parang namimiss ko yung mga hindi po ako tutulog like 12. Hihintayin ko po yung 12, tapos di na matutulog. Kasi gagala na gano'n. Di ba sa'yo namimili ka na ng isa? So, paano kung kunyari, nag-stay ka dito ng Pasko? Oo nga. Kanino ka nagsistay? Sa dorm lang. Sa dorm lang. May mga ibang teammates din kayo na nandun lang sa dorm. Anong ginagawa niyo? Paskuhan. Ay, may oo paskuhan. nga. Bongga. May paskuhan. Pero anong ginagawa niyo nung, kunyari, Christmas or New Year, wala kayo sa province niyo? Anong ginagawa niyo sa dorm? Paano kayo nagsiselebrate? Wala lang po. Normal days. Ganun lang. So, sino mga teammate mo yun na kasama mo? Ren Peñafiel. Sila Pierre. Talagang kasi sila taga na pala. Cebu. Taga Mindanao din. Masasanay ka na lang siguro din talaga sa ganyan setup. Kasi sayang po kasi yung pera kapag both po uuwi. So, doon na lang. Papahinga na lang po. Pero nafe-feel mo pa ba yung pag umuwi ka tapos uwi ka na ulit ng Manila yung lungkot? Parang ayoko na umuwi. Parang ayoko na bumalik sa Manila. Kasi parang nasanay na ulit ako dito sa province namin. So, ayun. Ikaw nga, pag umuwi ka na sa Laguna, di ba? Naiyak na Nalulungkot ako. ka. Oo, pag bumalik ka na. Pero siguro, more than the place, siguro yung feeling din na tapos na yung bakasyon. Oo, yung parang, ay, naku, mag-volleyball na naman. Lock in ulit. Lock in ulit. Totoo. Kasi bihira lang, sa buhay ng atleta, talagang konti lang talaga yung oras natin na... Lalo sila na student pa ng time na yun. Oo, magbakasyon. Okay, since nabanggitan niya kanina ang mga seniors niya, sila Aya. So, sino sa mga seniors mo yung talagang tumatak sa'yo yung mga advice or words of wisdom? Si Ate Aya po. Like, palagi niya lang pong sinasabi na, yun nga po, ipakita talaga kung ano yung potential namin as a player. Like, huwag talaga matakot. Like, dalhin talaga yung pride ng UST. Yun po yung palagi niyang iniisip. Alam mo, yun nga yung lagi kong naririnig sa, I mean, lahat naman ng schools, talagang pride talaga. Pero kasi alam mo, iba talaga din yung UST. Solid yung community talaga. School spirit. Oo, school spirit. Grabe yun. Kaya yung lahat ng UST na players na pag magkukwento sila, grabe daw talaga.
laban nila, yung pride nila talaga is Oo. para sa school nila. Hindi, tsaka siguro kasi, ang difference sa UST, yung crowd talaga nila kasi mga Yes. Tomasian. Yes. Oo. I mean, more than half, I guess. Oo. Kesa dun sa outside na Mm-mm. hindi nag-aaral sa UST na UST fans. Oo. Kaya, sobrang feel na feel mo yung school spirit na dala-dala ng Ang sarap buong, maglaro. Ganun. Yung feeling. Na-curious lang ako. So, di ba sa UST, grabe yung support ng community. So, pag nananalo kayo ng game, tapos babalik kayo sa UST. Oo, yun. Ay, Anong feeling? Oh my God! Ah. Sorry. Anong feeling ng mga, paano yung mga, Paano nila celebrate yung win oo. nyo May, sa campus? Oo. yung lalo nung season 86, yung nag-finals po kami. Mm-mm. Sa QPAV po nun, tas may nakaano po na malaking screen. So, pinapanood po nila kami kahit nung hindi po sila nakakisecure ng ticket or busy po sa academic. Oo. Kasi parang weekdays po ata yung championship na yun. Oo. Oo. Tsaka pag Wednesday po, nag-a-announce na Yellow Day. Mm-mm. Okay, Yun ano po ang, yung ano ang Yellow Day? Yellow Day para support po sa amin. Pag-game day naglaro. yan. Oo. So, Yun po lahat yung kayo dapat naka-yellow? Hindi lahat naman. ng students Lahat sa ng students. UST, naka-yellow po dapat. Amazing. Isipin mo, makikita mo yung buong school na... As in. Naka-yellow. Oo. Tapos pag mga classmate or mga student ng UST, talagang mag-ano sila. Uy, ang galing nyo. Ganyan. May mga Marami ganun, nagpapapicture. Oo. Ganun po. Oo, tapos yung feel yung pagbaba ng bus, parang... Oh, yeah! Kala mo, Artista yun. After manalo. kasi nga, solid UST talaga Oo. yung supporters. As in. Kasi yung dorm po namin sa loob ng UST. Oo. So, pagbaba po namin, like, marami talagang students na Nag-aabang. nag-aabang. Oo, tapos papalakpak sila Mm-mm. mag-cheer, di ba? Pero paano naman kunyari, talo, galing sa talo? Paano yung feeling nyo sa pagbalik ng campus? Nasa sad, naman po, kapag natatalo. Pero, hindi po kasi namin parang iniisip na yun na yung last game na talo kami. Kasi may marami pang games. Tsaka, alam po kasi namin na kahit matalo po kami, nandyan pa din po yung UST community na nagsusupport. Yun talaga. Yes. Binigyan ba nila kayo ng send-off nung last year niya na? Ay, oo, nung after game ng NU. May mga inano po sila na banner. Like, thank you, ganun. Anong feeling mo nun? Na naglalaro ka na ng last game mo ng UAP? Nakaka-sad din po kasi nga last game. Pero kasi akala po namin na hindi pa po yung last game. Kasi iniisip namin nila mga seniors na hindi dapat natin isipin na last game na to kasi may next game May pa. next game pa. So, yun, parang ang sakit kasi yun na pala yung last game. Ano mamimiss mo sa UST? Yung pagkain na... Pagkain pa din. Alam mo, sabi ko nga, kung taga-UST ako, tataba talaga ako. Ang dami. marami po kasi like Tsaka sa loob ng Dapitan. campus, ang dami ng Marami kainan. So, food talaga ang food is life talaga to si Oo, si Jonah. Ayan, nabanggit na niya si Det and Si Ea na makakalaban mo ngayon sa PVL. PVL. So, ano yung, na-excite ka ba na makalaban sila? Or ano yung nafe-feel mo? Na-excite po, pero parang hindi ako sanay na makalaban po Sila. sila. Kasi ilang years din po na nakasama ko sila sa UST. So, I'm looking forward na lang po na mabigay ko din yung best. Tsaka mabigay din po nila yung best nila. At curious ako. Paano, di ba si Ea medyo may swag sa sa game? Paano pag naswag ka ni Ate Ea mo? Suswag ko din siya. Oh, wow! Okay, abangan natin yan. Abangan natin ang Oo. swag ni John. Ate, abangan mo ako, Ate Ea. Pero hindi naman po ata kami sasabay. Hindi, Kasi, Saan kayo ng cross-court? court. Oo. Dumipesa ka, gano'n. Pero meron ka mga friends na classmates mo or hindi athlete? meron po. Meron ka mga naging barkada? Classmates. So, paano sila sa'yo kapag naglalaro ka or paano ka na sinusupport? Grabe din po yung compliment nila sa akin. Ay. Be, ang galing mo, be. Yung Ay, ganun. wow. Ano Parang sinasagot mo pag ganon? Oo naman. Sakto lang. Hindi, Joke lang po. Sabi ko ganun. hindi. Ginaganon ko Ganun. lang. Sabi ko manood kayo. Ganyan. Nililibre ko din kasi
ticket yung friend ko na close friend talaga. Si Francis. Hi, Francis. Yes, Yeah. hello Francis. Si Bading. May disclaimer ata Oo. talaga. Francis. Nandiyan si Mami. Oo. Pumunta naman tayo sa medyo mas malalim na aspect ng volleyball. Kung paano ka natulungan ng volleyball to build your personality? Napakita ko kung gaano po ako, like, ka-strong na person. Kasi, personally po, mabilis po ako, like, ma-down, ganun. Pero sa tulong po ng volleyball na kailangan ko talagang maging strong, di ba po, like, kapag naglalaro ka, dapat maging strong ka. Kasi, inaano nyo po yung school. So, dun ko po na parang naano yung pagiging strong and pagiging patient. Speaking of naging strong, di ba nagkaroon ka ng injury? So, ano yung mga pagsubok mo na hinarap nung time na yun? Tsaka Grabe paano mo po. siya nalagpasan? Grabe po yun, parang, isang year din po yun. Tsaka, dami na pong doubt na pumapasok. Palagi ko lang pong pinagpipray na, Lord, sana gabayan niyo po ako, like, sana maging strong ako, sana makayanan ko. Kasi, nung time na na-injured po ako, sabi ko na, parang hindi na ako makakalaro, ganon. Kasi first major injury ko po kasi. Tapos ACL. So, ayun po. Tapos help din po kasi ng PTs and SNC ko. So, dun po parang naano ako na makakabalik talaga ako. Kasi tinutulungan din nila naman ako. Pero how about pagbalik mo? Nagkaroon ka ba ng struggles? Tsaka yung adjustment. Kasi mahirap po siya as in. Kasi hindi na ako yung before na kung gumalaw, may mga trauma. Kahit yes, sa yan talaga. Talon. Lalo sa talon. Or kahit like mag-laterals lang po. Ganun. So, Parang ayun. feeling mo pigil yung sobrang niyo. pigil. Oo, Parang alam mo, palagi pigil. Classmate kami sa Fisho. Naging classmate. Nakikita ko siya Classmates. sa Sa Fisher Lab po ako nag-rehab. Kinakamusta ko siya kay Coach Oric. Sabi ko, nangyari? Kasi parang di ba bumalik ka na sa UST, tas parang Bumalik ka sa Fisho kasi parang medyo ka nagsistruggle ka, may takot ka. Tapos so yun yung na-open yun ni Coach Oric. Sabi ko, yun talaga yung struggle mo after injury. Hindi siya yung dahil masakit, di ba? Parang hindi ganon. Yung parang yung fear. Yung mentally, sa trauma. Ikaw yung talagang, doon ka mahihirapan. Tingin mo ba na get over mo na yun or Meron on the pa way rin. ka pa doon? On the way pa lang On the po. way. Iniisip ko na na kaya ko siya. Kasi minsan naiisip ko pa din yung trauma. Pero at the same time parang mas more ko iniisip yung kakayanin ko siya. Para hindi ako mag-overthink na ganto ganyan. Di ba Lasal ang kalaban yun ito? Lasal yung nagka-injury. Pre-season, Shakey's FEU. Shakey's pala. Ano po yun, fighting for bronze. Oo, pinapanood ko nga kasi siya. Gagalingan nga ako sa kanya. Tapos si Mafi nagsabi sa akin na na-injured ka. Nagpipick siya. Grabe, pag Lasal, kaya akala ko Lasal, kasi pag Lasal talaga, si sis talagang medyo may galit ata sa Lasal eh. Hindi pag si Lasal talaga naman laging pero ito, siya ang yun po yung sinasabi ng kryptonite ng Lasal. Na-pick mo yun. Pick niya yun. Ang ganda. Diba? Ako talaga, sinasabi ko, pick mo yan. Ganda, as in, patas na yung game niya. Tapos, doon na po nag-start ba na parang, like, nakukuha mo na nakukuha niya yung kumpiyansa kung paano po ako maglaro. Tapos, biglang ganun sa pre-season. Sobrang hirap. Kasi, isang taon din yun na pinaghirapan ko po. Ang mahalaga, hindi ka sumuko. Yes. Ayun nga. Diba? Hindi ka nag-stop. And nakalaro ka na ulit. And ngayon, nandito ka na sa pro, diba? Tinutupad niya yung mga pangarap niya. And kaya mo yan. Kakayanin mo yan pag pray ka namin. And ang sasabi ko lang, may reason kung bakit nangyayari siya. Yes. Yun po palagi sinasabi ko. May rason. mas magandang nangyayari. So, ano naman ang life lesson na tinuro sa'yo in a hard way? Kailangan po talaga masaktan para matuto ka. Kung kailangan po masaktan para matuto ka po dun sa bagay na yun or sa sitwasyon na yun. Pero nung na-injury nga po ako, dun, yun po talaga yung point ng na may rason kung bakit nagkaganto ako, bakit na-injury ako.
Ano yung pinaka-tinuro sa'yo nun? Kung paano po maging patience. Kasi ako po personally, nagmamadali po kasi ako sa lahat ng bagay. Gusto ko kasi like, kunwari sa receive, hindi ko po siya makuha agad. Parang na-frustrate. Sa injury na yun, doon ko natutunan kung paano maging patience. Kasi sa rehab, sobrang hirap po kasi kapag nag-rehab ka. Hindi agad na kunwari like, sumasakit, di agad na okay siya. So ayun, patience talaga. At saka alam mo, sa injury din, guys, pinakamahirap mag-rehab. Ay, yeah. Sobra. I mean, more than, gugustuhin mo na lang mag-training kaysa gawin mo Mag-rehab. exercises ng rehab. Talagang, di ba? Yung igugugulin mong oras, araw-araw. Paulit-ulit. Oo, yung exercises. Tapos, kaya sobra rin siguro yung frustration na mafe-feel mo. Parang after ng rehab na lahat ng ginawa mo, pag babalik ka, may nararamdaman ka pa din. Tapos di mo alam kung paano mawawala. Diba? Kaya nakakabilib din talaga yung mga taong na-injured tapos nakakabalik po sila. And diba? Minsan yung iba nga na-injured tapos pagbalik, mas lalong tumataas yung performance. So aabangan natin kay Jonah yan. Gusto ba natin? Kalaban natin siya. Hindi, pero yes, aabangan natin yan. Ano natin yan? Ilalabas natin ang totoong Jonah sa PVL. Pero how about now? Kamusta yung mental state mo sa paglalaro when it comes to your injury? Nakukuha ko na ulit yung kumpiyansa ko kung paano ako maglaro. Tsaka sa help din po ng mga ates sa Farm Fresh, mga teammates ko po. So dun ko po na nabuboost din yung confidence ko. And maging hardworking lang po sa training. Para makuha ko po yung kumpiyansa. Yeah. Tsaka napakalaking bagay din ng support system. Oo. Pag pinagdadaanan mo yung ganyang bagay. Ay, ano naging part ni mami mo nung na-injured ka? Like, ano yung na-help niya sa'yo? Sa lang po. Palagi niya lang po akong chinachat, tinatawagan na. Hindi mo siya kasama. Nasa school ka pala nun. Nasa school. Hindi siya, Malayo. Hindi siya umuwi nun. Hindi po siya umuwi nun. So parang ako lang po nun. Tsaka yung mga taong nag-help din sa akin. So ayun, parang palagi nang sinasabi ng mama ko, kaya ko yun. Kaya kong lagpasan yung injury ko. Sabi niya, maging strong lang. So siya po palagi nagsasabi na maging strong kasi yung mama ko din po, strong din para din po sa akin. Oo. At saka iba talaga ang salita ng nanay. Nanay, oo. Parang pag mama mo yung nagsabi, Maniniwala ka. Diba? Okay, kaya ko to. Sabi ng mama ko, di ba? Pag ang ganda mo, maniniwala ka. Para ikaw, hindi mo ganun ka. Love your own, syempre. Yes, mga nanay eh. Of course. Okay. Ano naman ang proudest moment mo? Makagraduate po, of course, sa UST. Kasi isa din po sa pangarap ko, tsaka pangarap ng mama ko na makapag-graduate na. So, ayun, sobrang saya. Kasi nalibre po ako sa pag-aaral. Sobrang laking bagay niyan talaga. Yun talaga ang dream ng mga parents na makapag-aral. Tapos libre pa. Yes. Opo. Alam mo nga minsan, yung mga feeling ko, gusto nila maging atleta yung anak nila para din sa... Para scholarship. Scholarship. Kasi laking bagay talaga nun. Anong course mo pala? Sorry, hindi natin natanong. Fitness and Sports Management. Kung pwede ka maging coach po, ganun. Pwede ka maging PT din, ganun. Or SNC. So, gusto mo ba yun? I-SNC niya ang self niya. I mean, may gusto ka bang i-pursue? I-achieve. Wala. Outside your course, ang gusto mo after volleyball. Kasi late po kasi ako noon. Enrolled. Bakit? Bakit ka? Late enrollee po kasi ako. Kasi nga, second to the last po ako na recruit sa UST. Tapos na po yung ibang course na Tapos yun na lang po yung available na course. So kung papapiliin ka ng course, ano ang gusto mong choice? Wala po kasi yung yung criminology, di ba po, sa UST wala. So, tourism sana. Hospitality and management. Pero first choice mo sana, criminology talaga. Kaso wala. Wala po. Saan ang galing yung yung passion mo sa... Hindi, I mean yung criminology si Kuya dream. Yung kuya ko po. Kuya.
Kasi yun nga po, grabe yung pinagdaanan niya. And sa kanya ko po, like gusto, sana magganto din ako. Okay, so looking back sa lahat ng pinagdaanan mo from college and sa ngayon, anong pakiramdam ngayon na nandyan ka na sa PVL? Masaya po kasi natutupad po yung mga pangarap ko nung bata pa lang ako. Magandang tulong din po siya para sa akin and sa family ko. Na-help ko sila through volleyball. Yung mga ginagawa ko po sa volleyball. So, na-help ko po yung family ko. Pero ito, gaano ka competitive? Kasi grabe ang labanan niya sa PBL. Kaya nga po Kaya nga. feeling ko sobrang hirap, pero kakayanin ko po. Maging matyaga lang sa training. And gusto ko pa po na mas maraming matutunan sa mga veterans ko na teammates. And sa system ni Coach Koji. Tingin mo ba, John, na personality mo yung competitive talaga na hindi ako magpapatalo? Suko. Oo. Opo. Gusto ko. Baka kaya gusto niya talaga din maging Army. Oo, kasi ganun. Bawal ka sumuko dun. Bawal ka sumuko doon. Bagay na bagay ka dun. Okay. So, syempre, iba-iba ang journey natin as an athlete, diba? And ikaw, grabe rin ang naging journey mo. So, sa mga panahon na feel mong parang di mo na kaya or umaayaw ka na, ano yung nagpapamotivate sa'yo to keep on going? Yung mga tao po na nagsusuporta sa akin, lalo yung family ko. So, dun po ako kumuha ng lakas kasi kung hindi po ako naniniwala sa sarili ko, may family po ako na naniniwala. So, parang ako, isipin ko na magtiwala talaga sa sarili ko. So, po. Totoo yun. Oo, at magandang support system ni Jonah. Yes. And alam mo, sabi nga nila, diba, sometimes, isang tao lang yung kailangan mo maniwala sa'yo para mag-push ka. Oo. Diba? Hey volleyball fans! May time ka ba? Tambay ka na sa ang podcast ng mga May Time. Kwentuhan at kulitan na di mo pa naririnig kung saan man. Upo ka na, relax lang, at makitambay kasama sina Gemma at Ella. Kwento, tawa, at konting kalokohan, lahat in one hangout. Follow ang podcast ng mga My Time on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts for updates on new episodes. Kwento lang pag may time. Tara, makitambay ka na! Ang last segment natin ay ang Shoot That Ball. So, isushoot natin ang bola. Pag na-shoot, safe. Pag hindi na-shoot, bubunot sa ating fishbowl. Okay, at dahil ikaw ang guest, ikaw ang mauuna. yes! Okay, go. Galingan natin. Nakakakaba. Ay, Ay. safe. Salamat sa Diyos. Okay, wait. Ang hindi namin nasabi, kailangan dito i-shoot. Ibabalik dapat. Wait, grabe, parang dito na yun Sige. Asan po ba? Ewan ko. Okay, Dito na okay, ba? ako na. Ikaw na. Shoot mo. Ilaban. Yes. Hindi ka na. Okay, ikaw na. Okay. Ako na. Ay, actually, pwede pala iwan. Okay. Nakakaloka. Bunot! Okay. Nakakaba. Truth or dare lang to. Oo. Pero madali lang naman yung mga, ano yan? Dare ba yan? Dare. Okay, ang nabunot mo ay, Ayan, Dare. dahil na ito, nasabi mo na to, call a teammate from your contacts and sabihin mo siya ng dong digi. Oh my God. Yung dong digi dong. Yung sayaw. Di ba? Tama? Yun yun? oo. As in, pagka-hello, Dong ano ka digi, lang digi. doon. Oo. Okay. Yung ano. I-loudspeaker natin. Sino ang naiisip mong tawagan? Kinakabahan si John. Ano mas nakakabayan o Volleyball. Ito po. Ito po. Okay, sino to? Sa taga sa amin po. Okay, taga Davao. Mm-mm. Okay, friend na taga Davao. Loudspeaker natin. Ano, may pangalan ba si friend? Siron. Okay, Siron. Lalaki ba to? Bading. Ba't? Mukhang madami din din ang mga friends. Yes.
Kuya Sai. Kuya Sai. Kuya Sai. Dong digi dong. Okay na po yun. Sorry, nasan daw ako? Okay na po yun. Okay na. Hello! Sorry. Kuya Sai. Mag-hi ka po sa... There, manggod ni. There kasi to. There, nandito ako sa podcast ng My Time. Hello! Hi! Thank you, mo lang. There. Yeah. Bye. Okay, shout out Kuya Cyron. Thank you, Kuya Cyron. Tawa na siya. Nag-gym po siya. Okay, ako na. Galingan mo na. Shit, kinakabahan ako. 5. Okay. Oh, no! Okay. Hindi na pala kailangan challenge. Dear, please, dear. I-dare mo. Huwag naman there. Ay, palit. If gigising ka isang araw tapos nasa katawan ka ng ibang player para maranasan buhay niya, sino? Si Pangs. Bakit si Pangs? Wala lang. Gusto ko lang ma-feel yung 10-time na middle blocker. Yes. Tsaka ko na feeling na 60 years old na yung tuhod. Hindi maganda. Oo. Yes. Hindi, siguro si Pangs. Mm. Hindi kasi very hardworking din talaga si Pangs. Hindi mo talaga maaalis sa kanya kung bakit siya Nandiyan. best, Bakit ako? most decorated middle blocker. Hindi. Kasi middle ka talaga, di ba? Middle ka talaga ako eh. So, kay Pangs mo talaga gusto mo. Okay. Parang hindi natin kailangan na natanggalin. Kasi hindi na Okay. Naku, Lord. Si John na ang magtatanong sa'yo. Akala ko si John nagagawa. Ano na bunot niya? Truth. Truth. Okay. What phase of your life that really changed you? Ay, wow. I believe. Nakilala ko siya. Actually, yung year na nakilala ko siya. Okay na yun. Hindi, doon. Hindi, pero kasi, malaking part din siya kung bakit din nagbago ko sa volleyball. Kung paano ko tinitake lahat ng mga nangyayari sa akin sa volleyball. Kasi sobrang volleyball is life talaga ako. As in, highest level. Ngayon, tas nung nakilala ko nga siya, doon ko nalaman na may ibang bagay ka pa palang pwedeng gawin maliban sa volleyball. And may iba pang magpapasaya sa'yo maliban sa volleyball. So, hindi ko naman kinakalimutan ng volleyball. Volleyball is life pa rin ako, guys. Pero, marunong lang akong mas nag-a-appreciate na lang ako ngayon ng mga small things. Ganyan. And mas na-appreciate ko yung self. Because of Happy birthday. Yes. Okay. Ako na po. Last round. Last round. Yes! Okay. Actually, last round si John na 3 beses. Oo nga, nawala siya. Na-shoot ba siya? Ay, may na-shoot pa siya. Okay. Truth. What is the best career decision you made? Nung pumunta po ako dito Manila. Sa podcast. Pumunta siya dito sa podcast. Thank you. Yun po yung biggest decision ko na hindi ko makakalimutan kasi tinulungan talaga ako dito sa Manila and sa kung ano man ako ngayon. Thank you din. Yes. Po UST na-discover niyo si John. Yes. Salamat UST. Ang magpapahirap sa atin sa future. Oo, yes. Abangan niyo po. Taray. Masyado natin pinapressure ni John. Hindi makapaglabas. Okay, ako na. Oh my God. Di yan shoot. Okay, wait lang. Wait. Ang daya. Bakit may challenge? Hindi ko na makita yung papel. Ayaw niya makuha. Okay na. Reveal your 5 things that you think are worth the money. Ay, kabog. Ang hirap naman. Magandang mattress.
Bakit? Bakit? Hindi ba counted yun? Bakit? Sige nga, explain. Bakit mattress? Hoy, sobrang important sa akin ng ng tulugan. Okay. I mean, gusto ko nag-invest sa premium na mattress. Kasi, alam mo, at the end of the day, na sobrang pagod ka, di ba? Doon ka doon ka magpapahinga. So, invest sa quality na mattress. Okay. Naiintindihan ko ba yung trend? Baka hindi ko naiintindihan. Tama. Hindi, Okay, one. Pwede mo kasi sabihin, bag, gano'n, no? Sa'yo mattress. Hindi, pero okay. Alam ko, hindi ikaw yun. Pangalawa unan. Hindi ikaw yun. Okay, anong sa pangalawa? Okay, pangalawa. Wala, ang hirap naman. Ay, alam ko na ikaw. Kailangan ba mahal? Hindi, kahit ano. Ah. Para sa'yo nga worth the money. Creamline ice cream. Wow! Of course. And Ribisco product. Yes. 3 na yon. Oo. Gusto mo sumagot ako isa? Sige, Watch. Watch. Sa kanya. Okay, hinap niya ako, watch. Watch. Hindi kasi ako masyadong Hindi siya mamat. Puro pagkain lang yung worth the money ko. Ano bang pagkain na worth the money for me? Mamu. Sige, magbigay kayo ng tig-isa. Help. Pants. Diba? Dapat specific? Hindi ata natin itinayang. Sorry nila yung mga binibili namin Feeling ko dapat specific na talagang Hindi, ito. Sunblock. Si Jonah. Diba? Hirap pag-isip on the spot. Feel ko take camera. Anong camera? Bakit sa kanya? Lahat kayo, paggabi. Kasi sino mattress? Mattress? Dapat, Tama. Okay. Okay, tapos na. Uy, ikaw ba? Nilinin lang niya tayo. Okay. Saan mo kami isasama para mas makilala ka namin at bakit? Karaoke. Bar. Para mas lumabas yung yung totoong ako, yung gusto ko ng medyo may music and Sayawan. Okay, so kunyari first time natin dinala si Jonah sa karaoke. Anong yung entry? Ano ang first entry mo para kay Jonah? First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. Grabe. Ganun agad. Title lang hiningi natin, pero kumanta siya. Hindi ko alam, ano naman title nun? Ganon, diba? Ganon agad yung atake. Parang talaga tayo. Bida-bida. Oo, para hindi kasi hindi ako ma-approach din yung katulad ng ginagawa niyo matanong. So, para maging close tayo, kakantahan na lang. Tapos mamaya nagagagano na tayo doon. Ganon. Dalawa na kayo kumakanta. Yes. Pero nakaka-influence ako, di ba? Pag simula na ako. Life of the party naman talaga si Gemma. Hey volleyball fans! May time ka ba? Tambay ka na sa ang podcast ng mga May Time. Kwentuhan at kulitan na di mo pa naririnig kung saan man. Upo ka na, relax lang, at makitambay kasama sina Gemma at Ella. Kwento, tawa, at konting kalokohan, lahat in one hangout. Follow ang podcast ng mga My Time on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts for updates on new episodes. Kwento lang pag may time! Tara, makitambay ka na! Maraming salamat po sa mga viewers natin and listeners natin na sumubaybay ngayon sa episode natin. And of course, thank you so much, Jonah Perdido, dahil binigyan niyo kami ng time. Thank you po. Okay, so for this So for this last segment, tinatanong namin usually ang mga guests namin kung ano pa ang manifestations or gusto nila pa bang mangyari sa taong 2026. Gusto ko po na mabigyan ng bahay yung family. Okay. Mother! And business. Of course. Yes. Anong klaseng business? Anything? Dapat specific kasi para... Oo, sabi nila kasi pag nagpe-pray specific. tayo, Okay po. dapat specific. Talaga yun. Oo, kasi ma-manifest natin to. Oo. Malaking sari-sari store.
Okay. Kasi gusto yun ng mama ko. Yan. Okay. Sa ano mo naman sa volleyball, anong minamanifest mo? The volleyball career. Yes, volleyball career. Mag-improve pa po. And ayun, sana mas makilala pa ako. Yes, of course. Sabi ko sa'yo, makikilala ka talaga dito. At dahil dyan, ima-manifest natin. Okay. 1, 2, 3, manifest! Yes, nag-pray talaga. Kung nabitin ka sa kwento, kapag may time, kita tayo ulit sa susunod na episode. Kwento lang pag may time! Ito ang podcast ng mga may time, powered by Sports Plus. Easy lang! Follow and subscribe to ang podcast ng mga may time on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts. Kumpleto rin tayo sa funny highlights at kwelang reels sa lahat ng social media platforms.